Ito ang preso na may pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Pero bakit ang dami pa rin nagpapatayan dahil sa gutom dito? May 2 minuto ka lang para kumain, bawal magbaon, bawal magtago. Pag sumuway ka, patay ka. Ang problema, daang-daang palapag ang maghahati para lang sa iisang banyera. Kaya lugi ang mga nasa baba. Sukdulang nagpapatayan dahil wala nang natitira. Kaya pala sinasabing wala daw nakakalabas ng buhay sa institusyong ito. So, para saan kaya nila ginawa to? At paano itong babaguhin ng isang taong nagboluntaryong pumasok sa bilibid? Masusugpo kaya niya ang katakawang ito? At paano siyang makakatakas? Welcome back sa Pocon Recaps, ang dating PS3Y. Isang bilangguan na walang katulad. Isang kwarto lang ang para sa'yo at dito mo na gagawin ang lahat. Walang rehas, walang gwardya, walang labasan. Ito ang Vertical Self-Management Center. Simple lang, daang-daang palapag ng konkreto. Bawat isa ay may 2 bilanggo at sa gitna ng bawat silid ay may butas sa gitna na tagusan sa napakaraming palapag ng preso. Gumising si Goreng sa level 48, konkretong dingding, tig-isang kama, isang lababo. Nakasama niya si Trimagasi na tila sanay na sa lahat ng to. Ang sistema, araw-araw bumababa ang isang slab na mesa na puno ng masasarap na pagkain sa butas. May 2 minuto ka lang para kumain ng hanggang kaya mo. Pagkatapos, ibababa na ito sa susunod na level. Pag mas mababa ka, mas konti ang pagkain na matitira para sa'yo. Kada katapusan ng buwan, magpapasingaw ng kemikal ng pampatulog sa lahat ng selda para i-rumble naman kayo at mailipat kayo sa ibang level, maaaring pataas o pababa at wala kayong magagawa. Bawal ang mag-ipon ng pagkain. Kung susubukan nyo magtago, magbaon, magbabaga o magyayelo ang selda mo hanggang sa mamatay kayo. Pumasok rito si Goreng ng kusang loob. 6 na buwan sa selda kapalit ng isang diploma. Maaari kayong magdala ng isang bagay lang. Ang pinili niya, isang libro ni Don Quixote. Si Trimagasi naman ay napasok dito dahil sa minsang paghagis niya ng TV sa bintana dahil sa galit sa isang advertisement ay nakapatay siya ng isang binatang napadaan lang sa ibaba. Ang dala niyang bagay ay isang kutsilyo na mismong nakita niya sa advertisement na siyang dahilan kung bakit siya narito. Sa unang araw, ayaw kumain ni Goreng. Hindi daw siya gutom at gusto niyang mag-iwan ng pagkain para sa mga nasa ibaba. Samantala, ganado sa pagkain si Trimagasi. Dumura pa siya sa mesa pagkatapos kumain at wala siyang pake dahil malamang ganon din daw ang ginagawa ng mga nasa taas nila. Ganito na ang naging kultura ng nasa loob ng kulungan. Paggabi, matapos kumain ng lahat, bumubulusok ang mesa pabalik sa taas at wala itong pake sa madadaanan. Lumipas ang mga araw. Natututunan na ni Goreng ang kalakaran sa lugar. Nakakakita siya ng tao na nahulog mula sa itaas. Sabi ni Trimagasi, normal lang ito. Minsang bumababa ang mesa, may nakaupo na rin ditong babaeng nagngangalang Miharu. Isang Pinay. Sugatan nito pero hindi umiimik ni nagsasalita. Labis na nag-aalala si Goreng sa kanya at gusto siyang kausapin pero pinayuhan siya ni Trimagasi na huwag siyang pansinin para makaiwas siya sa gulo. Bawat buwan bumababa si Miharu sa mesa para hanapin ang kanyang nawawalang anak at minsan para makapiling ang anak niya sa susunod na palitan, pinapatay niya ang sino mang kasama niya sa silid para magkasama sila. Mabilis na lumipas ang isang buwan at nagpasingaw na ulit ng gas sa buong bilangguan. Nagising sila Goreng sa level 171. Masaklap na level ito dahil wala nang nakakarating na pagkain pa rito. Kaya nagising nang nakatali sa kanyang kama si Goreng, nakagagawan pala ni Trimagasi. Bakit? Pag wala nang pagkain sa mesa pag dumadating ito, kailangan mong maging matalino para tumagal ng isang buwan at mabuhay ang sarili mo. Matapos ang 8 pang araw na walang kinakain, kailangan niya ng magpakatotoo. At nang sabihin ni Trimagasi na oras na para kumain, ginamit niya ang kanyang kutsilyo para hiwain ang hita ni Goreng at kainin, kaya nagsisigaw ito sa sakit. Ngunit bago pa man ang una niyang subo, dumating ang mesa sakay si Miharu. Lumundag ito at inatake si Trimagasi gamit ang sarili nitong kutsilyo. Pinalaya niya si Goreng at ibinigay ang kutsilyo sa kanya para tapusin niya na mismo si Trimagasi. Nawala ng malay si Goreng pagkatapos at nang magising siya, nilunasan na ang binti niya at kinakain na ni Miharu si Trimagasi. Nag-alok pa si Miharu ng karne kay Goreng. Nag-aalangan pa siya ng una pero dahil ilang araw na silang gutom ay kumain na rin siya. Lumipas ang mga araw, nabubulok na ang katawan ni Trimagasi. Lumitaw ang mga uod na kasama na sa naging pagkain ni Goreng. Nagsimula na siyang mag-hallucinate. Nakikita niya ang multo ni Trimagasi na bumabagabag sa kanya habang kumakain na nagsasabing, "Katulad ka na namin ngayon. Isa na lang tayo
tayo ngayon dahil nasa loob mo na ako at hindi mo na ako matatakasan. Sa sumunod na buwan, nagising si Goring na dinidilaan siya ng aso. Ang bago niyang kasama sa level 33 ay si Imogiri. Magandang level ito. Siya nga pala ang mismong babaeng nag-interview sa kanya ay pumasok rin ng kusang loob. Ang dahilan ay gusto niya lang malaman kung ano ang pakiramdam ng mga tao nandito sa loob. At saka 3 taon na rin siyang lumalaban sa cancer at wala na rin siyang pag-asa. Kaya nagpasya siyang pumasok dahil gusto niyang magkaroon ng pagbabago. Araw-araw nagtitira si Imogiri ng bahagi ng pagkain niya at sinisiguro na ipaabot ito sa mga susunod na level. Kasama ang mensahe na gawin din nila ang ganoon para makakain ang lahat sa mas mabababang level. Pero araw-araw din siyang binabaliwala ng iba. Hanggang sa mapagod na si Goring sa walang katapusang pakiusap niya kaya tumulong na siya at binantaan niya ang mga bilanggo sa baba na kung hindi sila makikinig ay iihi siya sa pagkain araw-araw at kakain sila ng dumi. Kaya nakinig na sila. Nagsimulang sumunod ang mga tao. Ngunit hindi nagtagal, lumipas ulit ang 1 buwan. Nagising silang dalawa sa level 202. Napakasaklap na level. At marami pa rin palang mga palapag pababa. Hindi na kinaya ni Imogiri nang malaman ito kaya ginamit ang kanyang kumot para tapusin ang kanyang sarili. Kaya natira si Goring na mag-isa kasama ang multo ni Trimagasi at Imogiri. Kinain niya na lang ang papel ng libro para dayain ang tiyan niya. Pero kalaunan ay kinain niya na rin si Imogiri. Sa sumunod na buwan ay pinalad siya na makarating sa level 6. Ang bagong kasama niya ay si Baharat na may dalang lubid at ang misyon niya ay umakyat hanggang sa pinakatukto para makatakas at matuldukan ang lahat ng ito. Sinubukan niyang umakyat at nakiusap sa mga nasa level 5 at tinanggap naman ng mag-asawa ang alok niya na hawakan ng lubid para makaakyat siya. Pero nang malapit na siya ay sinurpresya siya ng tae sa muka kaya bumagsak siya pabalik at nahulog patuloy ang lubid sa butas. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin niyang nakikita ang hallucination ni Trimagasi at Imogiri. Nagbigay ito ng ideya kay Goring ang pagbabago. Hindi ito mangyayari ng kusa, kailangan may magsimula nito. Kinumbinsi ni Goring si Baharat para sa pagbabago ay kailangan nila ng plano at kung gusto niya talagang makarating sa taas ay kailangan muna nilang marating ang pinakababa at hintayin uli ang pagtaas nito. Kaya sasakay na sila sa susunod na mesa para siguraduhin may natitirang pagkain para sa lahat ng mga nasa ibaba at kumain lang ang lahat ng sapat. Ayon sa kanyang kalkulasyon, noong nasa level 202 siya, humigit kumulang 250 levels ang gusaling ita. Pababa ng pababa sa bawat level, tinakot ang mga bilanggo para huwag hawakan ng pagkain. Nagsimula silang magbigay ng pagkain sa level 50 pababa para sa mga nagugutom talaga. Sa level 97, may matandang lalaki at isang bata. Pinakain ni Goring ang matanda. Pero sinabi ng bata, napapatayin ko rin naman siya mamaya para kainin. Sa mga sumunod na level ay mga bangkay na lang at napagtanto nilang hindi na humihinto ang mesa dahil wala ng buhay ang mga tao. At mali ang kalkulasyon ni Goring. Mahigit pa sa 250 levels ang buong lugar. Sa isang level, nakita nilang inatake si Miharu ng 2 lalaki. Nakipaglaban sina Goring at Baharat para iligtas siya. Pero huli na ang lahat dahil patay na si Miharu. Pagod na pagod man, ay patuloy silang bumababa at nagtira ng pagkaing hindi ginalaw para magbigay ng mensahe para sa mga nasa itaas. Hanggang sa level 333 ang pinakahuling palapag. Sa ilalim ng kama, nagtatago ang isang bata, si Malta. Ito pala ang nawawalang anak na hinahanap ni Miharu sa matagal na panahon. Nang iwanan nila ang mesa para lumapit sa bata, bigla itong bumaba. Sinabi niya kay Baharat na ilagay na ang huling pagkain bilang simbolo ng kanilang misyon pero hindi ginawa ni Baharat at ipinakain na lang ito dahil sa awa sa bata. Namatay si Baharat dahil sa tindi ng kanyang mga sugat at hindi na nagising. Nang sumunod na bumaba ang mesa, sinama na ni Goring si Malta at bumaba sila hanggang sa pinakamalalim na lugar. Walang liwanag, walang tao. Lumitaw ang bulto ni Trimagasi at sinabi nitong ang mensahe ay ang bata, hindi si Goring. At kailangan niya nang bumaba dahil tapos na ang kanyang misyon. Hinintay nilang umakyat ang mesa kasama ang bata na siyang magiging mensahe para sa mga abusadong nasa taas. Hindi pa natatapos ang kwento doon at siguradong marami ka pang tanong. Sinundan ito ng pelikulang The Platform 2 na maglalantad ng mas malalim na katotohanan. Isang pangyayari ang naganap sa parehong gusali. Sa parehong sistema, parehong patakaran, ngunit sa pagkakataong ito, may sariling kulturang nabuo ang mga bilanggo na nahahati sa 2 paksyon. May mga sumusunod sa batas at may mga manlalabag. Ipinakilala sa atin si Samyatan at Perempuan. Sa
interview bago sila pumasok sa pasilidad, sinabi ni Zamyatan na ang paborito niyang pagkain ay pizza at nagbabala pa siya na nagiging marahas siya kung hindi siya makakakain ito araw-araw. Tulad noong sinunog niya ang bahay ng kanyang mga magulang habang natutulog sila dahil lang dito. Si Perempuan naman, ang paboritong pagkain niya ay ham croquettes na niluluto para sa kanya ng kanyang ex. Kusang pumasok siya sa pasilidad dahil kailangan niya ng oras para makapag-isip-isip at makalimutan ang mga bagay na ginawa niya. Nagsimula sila sa level 24. Yun nga lang, nang dumating ang mesa, wala ng toppings ang pizza ni Zamyatan. Kinuha ito ng mga nasa taas. Nagalit si Zamyatan at kukuha na sana ng manok ng iba para gumanti. Ngunit bago pa siya sumubo, pinigilan na siya ni Rudy na nasa level 23. Pinaliwanag ni Rudy ang kultura sa lugar. May grupong sumusunod sa patakaran na bawat isa ay dapat lang kumain ng pinili niyang pagkain sa interview para magkaroon ng pagbabago at makakain ang lahat. Ang mga sumusunod ay tinatawag na loyalista at ang mga hindi ay mga barbaro. Kung kakain si Zamyatan ng hindi sa kanya, ay gagayahin siya ng iba at wala nang matitirang pagkain sa mga nasa ibaba at para makinabang din sila kapag nagpalitan. Bago pa siya matukso, ay inabutan na siya na Perempuan ng pagkain niya para maagapan ang simpleng problema na lumaki pa. Pero hindi rin nagtagal, lumala ang sitwasyon. Nagsimulang mag-away-away ang mga level. Isang bangkay ang nakaratay na sa mesa, sinundan ng mga nag-aaway at ang isang babaeng nasunog dahil sa mga natapong pagkain sa level nila. Sinubukan ni Perempuan na pulahin ang apoy pero namatay na ang babae. Binugbog ni Rudy ang isang barbaro at itinali para isuko ito sa mga loyalista at parusahan kinabukasan. Naguguluhan pa rin ang dalawa sa nangyayari kaya ikwinento ni Rudy ang isang alamat. Meron daw isang lalaki na tinatawag na leader o Mesiyas ang nagtatag ng makatarungang sistema ng pamamahagi. Sinabi ng Mesiyas na nakaraos siya sa isang buwan sa pinakamababang level ng hindi kumakain sa pamamagitan lang ng meditasyon at pinakain ang mga nangangailangan ng kanyang sariling laman mula sa kanyang binti. Ang mga kumain ng kanyang laman ay ang tinatawag na mga hinirang at sila ang nagpapakalat ng kanyang mensahe para sa pagkakaisa. Tumawa si Zamyatan at hindi naniniwala. Meron silang kulturang imbis na kainin ang mga pagkain ng mga namatay ay tinatapon nila ito sa inodoro para makaiwas sa tukso ng katakawan. Kaya pag alis ni Rudy ay ganito din ang ginagawa ni Perempuan pero nanghihinayang si Zamyatan kaya kumukupit siya ng pagkain minsan. Lumipas ang mga araw, napapalapit din ang dalawa sa isa't isa. Nagtutulungan, nagbibigayan ng pagkain at oras. Mahilig si Perempuan na mag-drawing sa dingding bilang isang artist. Isang gabi, nabalitaan nilang nakakarating na daw ang pagkain hanggang sa level 175 na hindi pa nangyari dati. Nagdiwang ang lahat kaya inaya din ni Perempuan si Zamyatan para sumayaw. Ayaw pa niya ng una pero sumayaw na din siya. Sunod na paggising ng dalawa ay nasa level 180 na sila. Wala nang pagkain na dumarating pa sa mesa. Lumipas pa ang mga araw dahil sa gutom at alinlangan. Naglilibang na lang si Perempuan sa pagdodrawing. Si Zamyatan naman ay ginagamit ang kanyang lighter para sunugin ang kanyang damit. Sinusunog niya na rin ang kanyang sariling bala kaya pinigilan siya ni Perempuan. Bigla siyang nagsuka ng dugo. May sakit pala siya. Sakto namang isang ulo ang bumagsak mula sa itaas. May kilusan palang ginagawa ang mga hinirang para puksain ang lahat ng mga barbaro at lahat ng mga hindi nakasubscribe para makakain na ang lahat sa bawat level. Para protektahan si Zamyatan, nagsinungaling si Perempuan na galing daw sila sa level 46, hindi 24 dahil may listahan ang mga hinirang ng mga target nila. Kasama ang isang matabang lalaki na mula sa level 24 na kumakain ng pagkain ng mga patay. Isang gabi, sa tindi ng kanyang pagdurusa, naalala ni Zamyatan ang kanyang buhay. Lahat ng kabiguan niya, ang pagpapalaya sa kanya ng sariling pamilya at ang mga magulang niyang nagpapasok sa kanya sa pasilidad para madisiplina sana. Wala nang natitira pa para sa kanya sa labas at ayaw niyang maparusahan si Perempuan dahil sa kanya. Kaya ginamit niya ang lighter at sinunog ang kanyang sarili at nagpatiwakal sa butas. Sa ibaba, sabik ang mga kanibal na naghihintay sa kanya. Sa sumunod na buwan, sa level 55 naman napunta sa Perempuan. Ang bago niyang kasama ay si Natalia na putol na ang isang braso. Kinumbinsi ni Perempuan ang bagong kasama na sumunod sa patakaran. Ngunit isang gabi, may ulo uling bumagsak. Ibig sabihin, papalapit na ang mga hinirang. Sumabak na si Natalia sa mesa para sumama sa pakikipaglaban. At sumunod na din si Perempuan, sabik na makaganti para sa pagkamatay ni Zamyatan. Habang bumababa ang mesa,
sumali ang iba pang mga bilanggo. Natagpuan nila ang level ng isang barbaro na si Oscar. Sumugod agad ito gamit ang kanyang patalim. Matindi ang labanan. Nang matatalo na siya, nagpanggap siyang susuko na, saka tumakas sa mesa. Sumugod si Natalia pero mabilis lang siyang napatumba. Sumugod din si Perempuan na sa mesa para iligtas si Natalia. Umatake ang isa pang matanda at sinakal si Oscar, ngunit nasaksak din ito. Hinampas ulit ni Perempuan si Oscar at napatumba ito. Umiyak siya at nagmakaawa at sinabing 1 kalahating taon na siya sa loob at kailangan niya talagang kumain ng hindi para sa kanya para mabuhay. Tulad ng lahat, gusto lang din niyang mabuhay. Naawa si Perempuan kaya hinayaan niya nang makatakas si Oscar at pinigilan niya na si Natalia na habulin pa ito. Kinagabihan, nagkwento na si Natalia ng karanasan niya sa pasilidad. Nung bago pa siya, tinuro din sa kanya ng mga kasama ang patakaran. Sumusunod siya hanggang sa isang araw may natagpuan silang batang lalaki. Binibigyan nila ito ng pagkain ng namatay na bilanggo para mabuhay ang bata. Pero kinabukasan, dumating ang mga hinirang at kasama mismo ang tinatawag na Mesiyas na si Dajjan para parusahan sila. Kaya pinutol nila ang braso ni Natalia at pinatay ang kasama niya at itinali sa ilalim ng mesa para ipakain sa mga kanibal sa dulo ng pit. Noong araw na iyon, napagtanto ni Natalia na wala pala talagang nakakaligtas sa pasilidad na ito. Ang kaligtasan ay isa lang ilusyon. Ang tanging daan palabas ay ang makatakas. At may paraan dito. Kapag nagpasingaw ng pampatulog kada katapusan ng buwan, itinatapon ng administrasyon ang mga bangkay palabas ng pasilidad. Kung magpapanggap silang patay, ay ilalabas din sila. Para magawa ito, kailangan nilang kainin ang espesyal na bagay. Ang isang oil painting na dala ng isang bilanggo para pansamantalang mamatay at makalabas. Ngunit hindi pa alam ni Natalia kung saang level ito. Ilang araw ang lumipas, ay bumulaga si Dajjan sa kanilang palapag. Nag-alok si Dajjan sa kanila ng pagkain. Ngunit pagkaalis ng mesa, ay pinigilan ng grupo silang dalawa. Nagdalumpati ng mahaba tungkol sa pagpapatupad ng batas na walang eksepsyon. Kaya kinabukasan, para parusahan ng dalawa, itinali na si Natalia ng hubot-hubad sa mesa para ipakain sa mga kanibal at hinatak ang braso ni Perempuan sa butas para maputulan naman siya ng braso. Masaklap na pangyayari para lang ipatupad ang kanyang batas. Bagong buwan muli sa level 72. Ang bago niyang kasama si Tremagasi na bago pa lang, buhay pa siya. Ibig sabihin, ang kwentong ito ay nangyari bago pa dumating si Gore. Wala nang sinusunod na patakaran si Perempuan ngayon. Sumabak agad siya sa mesa. Inalok si Tremagasi na sumama sa kanya. Habang bumababa ay inaya niya ang mga barbaro na madadaanan at nakasama dito si Oscar. Nang marami na ang grupo, bumaba sila sa isang level. At dito bumulaga sa kanya ang painting na hinahanap ni Natalia ay nasa level na ito. Ito pala ang tunay na layunin ni Perempuan. Ang pagre-recruit ng mga barbaro ay para lang sa kanyang proteksyon. Nang malaman ito ni Dajjan ay binasura niya ang lahat ng mga natitirang pagkain kasama ang mga alagad niya at bumaba sa palapag bago ang mga barbaro kaya wala nang natitirang pagkain pa para sa kanila. At sinabi niyang hihintayin ko na lang na manghina kayo at magkainan sa isa't isa saka ko kayo sasalakayin. Kaya nabagabag ang mga barbaro. Pero bago pa man matuloy ang plano, nagkaroon ng ideya si Tremagasi. Bumaba na lang tayo at kainin natin lahat ng mga loyalista na madadaanan natin. Nagdiwang ang grupo at nagustuhan ang ideya niya at natameme si Dajjan. Sa gitna ng saya, naalala ni Perempuan ang kanyang buhay. Siya ay isang kilalang artist. May anak ang kasintahan niya sa unang asawa. Pero isang araw, dahil sa aksidente sa kanyang ginagawa, ay napatay ang batang iyon. Yun ang dahilan kung bakit siya narito. Nang magising si Perempuan, nalalasahan niya ang karne sa amoy nito. Halos butbalat na lang siya. Kaya pinakain siya ng matandang babae para mabawi ang lakas niya. Nakikita niya na ang multo ng lahat ng mga namatay niyang kaibigan at kumain na rin siya dahil wala nang pagpipilian. Nang dumating ang mesa sa sumunod na pagkakataon, inaasahan na nila ang pagdating ng mga loyalista. Naghanda na ang lahat at tinago ni Perempuan ang painting sa kanyang damit at napansin ito ni Oscar. Nakahanda nang umatake ang lahat kaso napapalibutan pala sila ng kutsyon at saka sila sumalakay sa pag-atake. Marahas ang labanan. Dumanak ang dugo sa lahat ng sulok. Mahirap nang makita kung sino ang kakampi o kalaban.
Si Trimagasi, aksidenteng nasaksak ang kakampi. Ang babaeng natitipuhan niya kaya tumigil na siya sa laban at nagtago sa ilalim ng kama. Si Oscar ay inatake si Perempuan at sinasakal na siya. Ibinigay ni Trimagasi ang kanyang kutsilyo na ginamit ni Perempuan para patayin si Oscar. Bago mamatay ay natanong pa nito kung bakit mahalaga sa kanya ang painting. Nang matapos ang laban, patay na ang lahat maliban kina Trimagasi at Perempuan. Napatumba na rin si Dadya, ngunit hindi pa siya tinutuluyan ni Perempuan at pinabayaan niya na lang ito para mas madusa siya hanggang sa katapusan. Aalis na si Perempuan para isagawa ang kanyang huling plano. Inaya niya uli si Trimagasi pero tumanggi na ito dahil nag-i-enjoy pa daw siya. Kinain na ni Perempuan ang oil painting. Bumagsak siya at bumula ang bibig at nagpasingaw na ng pampatulog sa gusali. Samantala, sa isang misteryosong kwarto sa loob ng pasilidad, mayroon palang mga bata. Naglalaro sila sa isang pyramid at sa bawat buwan ay may isang batang nagtatagumpay sa tuktok. Ang batang iyon ang pinipili ng administrasyon at inililipat sa isang lugar. Nang magising si Perempuan, nakatali na siya kasama ng mga bangkay na inihahatid ng mga lumulutang na manggagawa sa pasilidad. Nawawala pala ang gravity dito. Gumana ang plano ni Natalia, ngunit nang itatapon na sila sa pinakababang butas, napagtanto ni Perempuan na hindi ito ang labasan. Ito ang pinakadulong level ng 333. Kumawala siya sa tali at nagtago sa ilalim ng kama. Nakita niya ang isa sa kanila na itinali ang isang batang lalaki sa kama at ang mga bangkay ay itinulak pababa sa sekretong lugar sa ilalim pa ng 333. Dahil sa konsensya sa pagkamatay ng ex niya ay gusto niyang iligtas ang batang ito. Tumalon siya papunta sa kama ng bata at nauntog pa nga siya. Kinuha niya ang bata para itakas. Pero dahil sa nag-iiba ang grabitasyon ng lugar ay paulit-ulit siyang nauuntog hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising siya at ang bata. Bumaba na sila sa mesa sa pinakamadilim na level. Pinaligiran sila ng mga kanibal pero hindi sila inatake dahil sa bata. Sinabi nila kay Perempuan na tapos na ang kanyang paglalakbay. Ang bata lang ang pwedeng bumalik sa itaas. Tumulong ang mga kanibal para ibaba siya sa mesa at pinanood nila itong umangat muli sa kayang bata. Habang lumilipas ang maraming panahon, maraming bilanggo pa ang dumadating sa ibaba. Bawat isa ay may daladalang bata. Natuklasan ni Perempuan ang katotohanan ng sistema na ginagamit nila ang mga bata bilang peking pag-asa para pigilan ang mga bilanggo na makatakas o magrebelde sa pasilidad. At sa huling sandali, may pamilyar na lalaking dumating sa mesa kasama ang isang batang babae. Nakakakita ng hallucination ni Trimagasi. Ito pala si Goreng. Lumapit si Perempuan sa kanya at nagyakapan sila. Si Goreng pala ang dating kasinta ni Perempuan. Si Perempuan ang dahilan kung bakit siya pumunta sa pasilidad na ito. May naisip ka bang paraan paano makalabas sa pasilidad na ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.